Theremin. My name is Tony Buffett. I'm an electronics engineer and designer. I like to design pieces of equipment that are unusual and interesting. Ang Theremin ay consider na siyang pinakamatanda sa lahat na nag-uusbungan ngayong mga modern synthesizers na siyang ginagamit din sa paglalapat ng sound effects sa mga pelikula. Ang kagandahan kasi sa instrumentong ito, tumutunog ito kahit hindi mo hawakan. Makakalikha ka ng sari-saring sound effects based na rin kung paano mo ito laruin sa inyong mga kamay. Pero saan nga ba nagsimula ang Theremin na ito? The Theremin was invented in 1918 by Mr. Leon Theremin. This was at a time when electronics was a very primitive stage, so I think he was quite a genius to have invented it. Ang imbensyon na ito ay siya na ngayong pinagkakitaan ni Mang Tony bilang electronic engineer. Alam niyang nagmumula sa radio waves na nasasagap ng katawan taong bilang conductor, kaya nakakalikha ng sound ang theremin. Sa magkatwid, maaari ring maging human theremin ang isang tao. Marami pang pwedeng paggamitan ang mga gawang theremin ni Mang Tony. Dari ang pwedeng itong gamitan sa paglalapat ng mga musika o sound effects sa mga pelikula, kaya naman patok na patok si Mang Tony sa mga kliyente niya. Pero bukod sa gawa niyang theremin, maraming rin nilikha si Mang Tony na mga electronic device na nakakatulong sa may sakit, mga gadgets na therapeutic at maraming medical benefits. Katulad na lang ng mga nakakatuwang flower na ito na kumakinaw kasabay ng mga tunog nito o sound frequencies. Talagang iba mag-isip si Mang Tony. I always try to make something that's got the edge on the competition in some way or another. I think I'm the only one that makes stereo phones. I don't think there's anybody else that makes them in stereo. At dahil sa influensya ng theremin sa iba pang nagsusulputan ng mga makabagong instrumento ngayon, naniniwala si Mang Tony na The theremin has really fueled quite a lot of press and TV and magazines into it. They even sent a crew several hundred miles to Glasgow, where I was putting on what was called the Phenomenal Exhibition. I'm very pleased of this as a means of film. And it's interesting, too. I'm fortunate to be able to earn my money at something I'm interested in. walang kupal si Mang Tony Bassett pagdating sa diskarte. What a job! Ano kaya, Chris? Pwede kaya akong maging isang electronic engineer? Oo, pwede naman. Ba't hindi? Pero alam mo, tingin ko, mas bagay sa'yo maging isang instructor. Instructor ng aerobics? Hindi aerobics instructor. Isang robot instructor. Robot instructor? Tagal pa sa trabaho yun. May ganun. Actually, si Donna gumagawa.